Good morning po kaya katamungan. Morning. Sabi na po king verse, Romans chapter 6 verse 17. Thank God once you were slave of sin, but now you wholeheartedly obey His teaching we have given you. Naniniwala po ba kayo na sa araw-araw binabago tayo ng Diyos? Amen? Tunay nga na ang salita ng Diyos ang may pinakamalakas na impluwensya sa ating buhay. At binabago tayo ng Diyos araw-araw na kahit minsan hindi natin napapansin, pero sa paglipas ng panahon, nakikita natin kung paano siya gumalaw sa buhay natin. Na kung paano tayo tinutuwid ng Diyos gamit ang kanyang mga salita. Kung dati hindi mo kayang magpatawad, ngayon kaya mo na. Amen? Amen. And throughout your whole journey, mas natututunan mo ang kanyang mga salita, mas natututunan mo kung paano siya magmahal. Kaya church, inaanyahan ko kayong lahat na tumayo para mapurihin natin ang Diyos. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Sing, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago! Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Kasi ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Once again we sing, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Once again, magsing, binabago mo ko araw-araw, binabago mo ko araw-araw, binabago mo ko araw-araw, binabago mo ko araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ko araw-araw, binabago mo ko araw-araw, binabago mo ko araw-araw, binabago mo ko araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo
Tunay nga na dakila ang Diyos. Dakila ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Sa lahat ng mga henerasyon na dumaan, nanatili siyang tapat. At naniniwala tayo na patuloy siyang magiging tapat noon, ngayon, at magpakailanman. He was never absent. Nandito siya lagi kasama natin. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako. At patuloy siyang magiging mabuti dahil sa kanyang dakilang katapatan. Kaya church, ganoon kadakila ang ating Diyos. Amen? Sa lahat ng kanyang mga ginawa, narapat lamang na purihin siya. Kaya church, let's continue praising the Lord as we sing the song, Dakilang Katapatan. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Declare, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O
pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay, dakila ka. Sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, Ikaw. Dakila ka, O Diyos, Ikaw. O Church, pwede ba natin kantahin ulit yung chorus? But this time, walang instruments, pure voice lang. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Mamula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Tunay nga, dakila ka, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Alam namin, Lord, hindi kami karapat-dapat na mahalin mo, Lord. Pero ikaw ay dakila, Lord. Ikaw ay tapat, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw yung magtuwid sa amin, Lord. Patuloy, Lord, na gamitin mo ang iyong mga salita, Lord, para mapunta kami, Lord, kung saan mo gusto, Lord. May your will be done, Lord, sa lahat ng bagay. Maraming salamat, Lord. At sa pagpapatuloy po ng aming pananambahan, Lord, ikaw po ang maging center, Lord. Be the center, Lord. Be the center of this church, Lord. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po. Kwento ko mo po yung nalyari keng SI and one thing ay ako akalingwan ay itang inawas da ko king harap da rin kabataan para magkanta and king harap da rin yun makakarog pero tinalakad ko may kanta ko karelo. And I realized ko na tinuki ko king SI para king Lord and may kasawpyat king faith ko ito and buri kong commit kaya and itang time ko para kang Lord. Tamo po. Kristo gitkin sa bla. Good morning po kay Katamungan.
So today po, buri kaya mo pong i-sharing abalo ko ang SI, which is the importance of having a clear vision, not just in ministry, but also in your journey. And sabi na po, if your eyes are healthy, your whole body will be full of light. God wants to use this lens to see what's really important in this life. And syempre, apin ito yung usto. We all look for the brighter side. And God is reminding us to see the lens of clear vision to make more time with Jesus. Tandaan ng tamo po na walang nasasayang na oras kung uunahin natin si Lord. And king third session may po sabi na, big goals are achieved through small, boring daily steps. May sabi rin po ka rin ng 1% rule. And sabi na, you don't need to be 100% better today. You just need to be 1% better every day. Consistency is built in the low light moments, not the spotlight moments. Kahit kayong pinakasimpleng serbisyo, akakit na ng Ginoo at itipay alagahan na. Small things really matter. Ang maliit na serbisyo na galing sa puso ay higit pa sa sapat para sa Kanya. Si Kristo ay higit sa lahat. Good morning po. Buri ko po i-share tang experience ko kang SI 2026 na may temang panindigan, kitang pagtindig. Honestly po, bago ako maten ng camp, ang iniisip ko lang ay makakasama ko ang mga kaibigan ko, magkakaroon ng games at mag-enjoy. Pero habang tumatagal ang camp, I realized that God has created a purpose for bringing me there. Through the messages, worship at mga activities, na-remind po ako na ang pagiging Christian is not just about attending church every day or Sunday. It's about choosing Jesus every single day. Ang tunay na pagtindig ay nasusubok, hindi habang nasa camp tayo, kundi pagbalik natin sa ating normal na buhay. Sa bahay, sa school, sa work, at kahit kasama natin mga kaibigan natin. After the camp, I realized that hindi dapat hanggang camp lang ang fire or liyab na nararamdaman natin. Dapat iyon ang maging simula ng mas malalim na relasyon natin sa Panginoon, hindi magiging madali ang paninindigan kay Kristo. Pero alam kong hindi niya tayo papabayaan, basta patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Sa ating mga kabataan, gusto ko lang sabihin na tayo ang future ng church. Pero git pa roon, tayo ang ginagamit ng Diyos sa present niya. Huwag nating isipan na bata pa tayo. Kaya wala tayong magagawa para... Huwag nating isipan na bata pa tayo, kaya wala tayong magagawa para sa Kanya. Hindi hadlang ang edad para mag-testimony or mag-worship sa Kanya. At maging liwanag sa iba. Let's continue to stand firm in our faith, even when it's not popular. Even if it's different, because standing with Christ will always be the best decision. Yan lang po. Salamat po. Inanya ya. Banal na kasulatan sa Aklat ni Job, Kabanatang 21, talatang 14 hanggang 21. Job chapter 21, verses 14 to 21. Ganito po ang sinasabi. Sinasabi nila sa Diyos na huwag silang pakialaman. Hindi nila kailangan ng kanyang mga aral. Sino ba ang Diyos para sambahin nila? Kung sa Kanya ay maglilingkod, ano raw ang makukuha? Ang akala nila sa sarili nananagana, ngunit di ako ayon sa kanilang paniwala. Ilawan ba ng masamay makailan ng pinatay?
Sila ba ay dumanas kahit bahagyang kahirapan at ang parusa ng Diyos sa kanila'y ipinataw? Itinulad ba sa dayaming nililipad niyong hangin o ipangwalang laman, tinatangay sa kung saan? Sinasabi ninyong ang anak ay pinarusahan dahil sa sala ng ama niyang minamahal. Bakit hindi ang magdusa ay ang may kasalanan? Sa gayoy makikita nila ang kahirapang sasapitin. Sa parusa ng Diyos, sila ang pagdanasin. Ano pa ang pakialam niya sa sambahayang maiiwan sa sandaling siya sa daigdig ay pumanaw. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa po ng banal na kasulatan. Magpatuloy tayo sa pagpupuri, mga kapatid. Awitin po natin muli yung koro ng dakilang katapatan. Mula pa sa ugat ng Praise the Lord, praise God. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Yan. Alam nyo, tunay po na napakabuti ng Diyos. No po, sabi nga nung simula nung kanta, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Yes, napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. No po, sa totoo lang, sa loob ng 2 linggo ay makikita natin yung katapatan at kabutihan sa atin ng Panginoon. Kung kayo po ay napapasama sa mga umpukan ngayon, no po, hindi po mawawala yung usapan sa mga trahedyang nangyari sa loob ng 2 linggo, sa loob at labas ng ating bansa. No po, lagi yan ang pinag-uusapan at mayroong mga ilang picture po akong nais ipakita sa inyo, kayo na hindi masyadong updated sa nangyayari ngayon. No po, ayan. Yan, no po. So yan po yung nangyari sa loob ng 2 linggo. At kahit saan ako bumanda, lagi pong binabanggit yung mga nangyaring yan. No po. Ang nakakalukot, yung nangyaring lindol, no po, at hindi lang sa Venezuela, nangyari din yan sa Japan, at maging sa atin. Kaya yun pong color red na nasa ibaba, 4 na sunod-sunod na lindol ang nangyari sa isang araw. No po, at hindi lang ordinaryong lindol, kundi mabibigat lindol. Kaya alam nyo, may mga nagtatanong sa akin, Pastor, ano po ba yung kahulugan ng mga nangyayari ngayon sa mundo? At ano po yung dapat nating gawin? Alam nyo, sa totoo lang po, mga kapatid, isa lang po yung makakasagot sa atin ng maliwanag. At walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Hindi natin kayang paliwanag yan. Kung bakit napapahintulutan na yan, bagamat sinasabi po sa banal na kasulatan. Balit ako po ay naniniwala, mga kapatid, na sa mga nangyayari ngayon, kailangan na po talagang lumuhod ng tao sa Diyos. Amen po ba? Ako, yun po yung alam ko. Kailangan ng lumuhod ng tao sa Diyos. At sana, dumating yung punto na ang tao ay talagang manumbalik sa Panginoon. Kasi kapag po hindi nanunumbalik ang tao, kapatid, magpapatuloy yan. At palakas na ng palakas yan. No po? Kaya napakapalad natin sapagkat may mga salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin upang sa ganon
patuloy po yung pag-iingat sa atin ng Panginoon. Amen. Alam nyo, napakaganda po ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ni Haring David in Psalm 34 verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears. Sabihin nga po natin, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. When the righteous cry for help, the Lord hears. At anong nangyayari? He delivers them out of all. Sabihin nga natin, all of their troubles. Napakaliwanag po ng sinabi ni David that when the righteous cry, hindi niya sinabing when the wicked cry. Hindi niya sinabing when the carnal Christian cry. Ang sabi niya, when the righteous cry, the Lord hears. The Lord hears and delivers them out of all their troubles. Dito po, kapatid, binibigyang diin ni David ang pananalangin ng taong matuwid. Yun po yung sinasabi niya rito, ang panalangin ng taong matuwid. Hindi lang sinabi niyang nananalangin, kundi ang sabi niya, taong matuwid. Bakit? Kasi lahat naman po'y nananalangin. Pero binigyan diin dito ni David na yung mga taong nananalangin na matuwid, ang sabi niya, kapag daw sila'y nanalangin, ang pangako ng Diyos, ililigtas niya sila. Ililigtas niya sila. Kaya napakahalaga mga kapatid na lagi tayong nananalangin. Bakit? Sapagkat may pakinabang. Amen. At higit na lahat, nakikinig ang Diyos. Sino ang pinapakinggan ng Diyos? Ang mga matutuwid na tao. Sila na matuwid na kapag nanalangin, dinirinig ng Diyos at dililigtas sila ng Panginoon. Subalit alam niyo po ang nakakalungkot, bagamat ganyan ang nangyayari sa ating kapaligiran, no po. Ang nakakalungkot, marami pa ring mga tao ang walang interes para manalangin. Opo, marami pa ring mga tao ang walang interes para manalangin. Nakikita na nila, napapanood na nila, totoong nangyayari. Pero yayain mo sa panalangin, wala silang ka-interes. At alam niyo po, sa banal na kasulatan, mayroon pa ngang nagsabi ng ganyan. Ano po ang sabi niya? Bakit ako manalangin? Bakit ako mananalangin? Anong mapapala ko dyan? Opo, nasa Bible yan. Basahin natin. Doon sa binasa natin kanina. Job 21 verse 14 to 15. Anong sabi doon? Sinasabi nila sa Diyos, huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano sabi? Ano bang mapapala kung sa Kanya'y mananalangin? Nakita po ninyo? Imagine mo, ano sabi niya? Ba't ako mananalangin? Ano bang mapapala ko dyan? Alam niyo po, sa totoo lang, maraming ganyang klaseng tao. Marami po. Wala man sa kanila kung mananalangin man sila, wala man sa kanila kung makikipag-fellowship man sila sa Diyos o hindi. Subalit mga kapatid, alam niyo po, sa ginagawa nilang iyon, napakalaking bagay ang nawawala sa kanila. Hello? Sa mga taong hindi nananalangin, sa mga taong hindi nakikipag-fellowship sa Lord, sa mga taong walang interes sa pananalangin, sinasabi ng banal na kasulatan, napakalaking bagay po ang nawawala sa atin. Kaya habang may panahon pa, huwag mong ialis ang pananalangin sa iyong buhay. Ano po ba yung mga nawawala
kapag ang tao ay hindi nananalangin. In verse 16, ang sabi doon sa talatang ating pinag-aaralan, ang sabi niya, ang akala nila sa sariling lakas galing ang tagumpay. Ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay. Ang sabi po dito, akala nila, palagay nila. No po, kaya sila nananagana dahil sa kanilang sarili. Pero ano pong sabi ng banal na kasulatan? Hindi ako sang-ayon sa kanila. Hindi ako sang-ayon sa kanila. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Bakit? Dahil kapag ang taong hindi nanalangin, mga kapatid, he can't get any counsel from God. Ang taong hindi nananalangin, mga kapatid, wala siyang advice na matatanggap sa Diyos. Wala siyang payong makukuha sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang taong hindi nananalangin ay lumalayo sa Diyos. O tanging tao, manalangin. Kapatid, lalaot yaking Diyos. Iting buri ng sabihan. Anya nung lalaot ka king Diyos, makanano kang manikuang advice king Diyos. Paano ka papayuhan ng Panginoon kung lumalayo ka sa Diyos na pwedeng magbigay ng magandang payo upang magbigay ng magandang direksyon sa iyong buhay? Ang sabi nga po ng ating pundador na si John Wesley, God does nothing but by prayer. God does nothing but by prayer and everything with it. Ang sinasabi po dito ni John Wesley, mga kapatid, wala daw gagawin ng Diyos sa mga taong hindi marunong manalangin. Imagine nyo yun. Walang gagawin ng Diyos. At bakit nasabi ito ni John Wesley? Kasi mga kapatid, naranasan niya yung kahalagan, yung importansya ng pananalangin. Kung alam po ninyo kung aling beses nananalangin si John Wesley, not less than 2 hours a day. Hindi bababa sa 2 oras ng pananalangin sa loob po ng isang araw. Kaya nung nangyari, binless ng Lord yung kanyang ministry. Imagine, maabot hanggang dito sa Pilipinas na nagmula sa England. Sinong may gawa niyan? Ang Diyos. Amen? Kaya ang sabi niya, walang gagawin ng Diyos kapag ang tao hindi marunong nalangin. Kaya ang Iglesia Metodista, mga kapatid, ay itinayo po, mga kapatid, sa tinatawag nating holiness movement. Ang ganda. Holiness movement. At saan ay makakakuha ng kabanalan? Sa Diyos. Amen. Kaya ang ganda ng pagkakatatag ng Iglesia Metodista. Kaya ang sabi nga ni John Wesley, walang magagawa. Walang magagawa. Pero kung mananalangin ang tao, may gagawin ang Diyos. Sa taong hindi nananalangin, mga kapatid, walang payong ibibigay sa kanya ang Diyos. At kapag alam niyo po, walang payo na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi po malayo, maliligaw tayo. Malilita mo. Because the minute when you stop praying, we get confused. The minute we stop praying, we get confused. We don't know what is right and what is wrong. Why? Because prayer gives us the clarity of mind. Clarity of mind. Prayer gives us the opportunity to think from God's point of view. And it sharpens our vision to the unseen. Tingnan nyo yung nadadala ng panalangin. Lumilinaw ang isip.
Tinuturuan ka ng Diyos kung ano yung tama at kung ano yung mabuti. At binibigyan ka ng napakagandang pangitain sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda sa iyong paligid. Kaya alam nyo kapatid, yan po yung binibigyan nating diin ngayon. Yan po yung pinalalakas ngayon ng ating simbahan, nitong ating iglesia, yung family devotion. Hello? Yan po yung pasik na ng tamong ini, na ing pamanalangin, magbalik niya karing pibale-bale, na ing pamanalangin, may pundasyon niya karing bale-bale. Bakit? Hindi nyo ba napapansin mga kapatid, iba na po yung asal ng mga bata ngayon? Hello? Ay, wapapansin ta. Isipin nyo yung mga nangyayari sa paaralan. Bata ang gumagawa ng gulo. Bata ang gumagawa ng krimen. Bata ang mga nagpaplano ng hindi maganda sa mga eskwelahan. Ang tanong, hindi ba yan natuturuan? Natuturuan yan mga kapatid. Natuturuan yan. Pero isa lang talaga ang tugon dyan. No po, sapagkat ang taong hindi nananalangin, hindi siya makakatanggap ng malinaw na pag-iisip mula sa Diyos. Salamat sa mga gabay. Salamat sa mga advice. Pero church, huwag niyong kalilimutan, iba ang advice ng Diyos. Iba ang advice ng Diyos. Nga ko pen, potang mag-lecture ko karing pengari. Karetang church tamong ating eskwela. Balo, nung binanggit ko na ini, pero allow me na banggitan kaya po kaya kayo. Potang mag-lecture ko karing pengari. Ingagad kong kukutang, nino reng maganaka, detang anak kanita o reng anak ngini. O, nung ikay pong kutnan ko, nino reng maganaka, reng anak kanita o reng anak ngini. Deta pong sasabing, deng anak kanita, tasyo po rin kaya kayong gamat. Deng anak kanita. Sige po, tasyo la rin kaya kayong gamat. Halata kayo ne, kasi kayo retay eh. Deng bigtas detang anak kanita. Ne. O reta namang manuala, maganakala rin anak ngeni, taslo po rin gamad da, rin ngeni. Ha? Tatanggapan nyo? Ha? Mas maganakala rin kanita? Pastor, ano po ba yung sagot? Ako, alam nyo, sagot ko, mababait yung mga bata noon. Kahit po bata ako noon, pero mababait. Alam nyo bakit? Kasi alam nyo po, noon kasi, pag ang bata malikot dyan, no, at tinignan ng tatay, tatabi yung bata. Tama? Maglili, inganak. Ang nginiyali. Inganak, mamyalong ya. Ne, linawe ning tatang, at inganak, linawe ning tatang, ing tatang maglele ya. Di ba? Di ba? Tabarug me. E dilinto akong makarine. Kanita makanyan. Gustong linawe mo yung anak. Balo na maglele ni. Ay, ngini ka badad. Manamuti na ka mata. Ay, maglele yan. Nga daring tao. Kasi pastor nga na, at po keng gatas yan. Tsaka ano keng gatas? Tsaka ano keng gatas? Balo yun, yung anak kami, at nung tatandaan yun, naning gatas ta kanita, Darigold, Milkmaid. Di ba? Dis na nyo po rin? O, emre abing gatas damulag. Ne. O, yan ang gatas ta kanita. Kanita, istong ating kang nido, aba, sosyal ka. Tama? Di ba? Tatang mo baka Saudi, tatang mo tiyo abroad, nyating kang nido. Yung peka manyaman, gatas kanita. Aliway ng Alaska. Ne. Uy, ting gatas mi kanita. Ngayon, nanula rin gatas. Bona. Promil. Nan. S26. Ano itong gatas sa batang may laban? Ha? Tatalino, wana.
O, tatalino. Yung indari gold, dalaya mang tatalino. Pamalaman niya ang tinape. Pero yung kutang, matalino nga ba? Matalino? Yes, matalino sila. Pero ang tanong, kumusta to? Kumusta ini? Alayo keng gatas, kapatid. Like keng gatas. Balo yun, no ka rin niya? No ka rin pakibat? O ining pakibat? Kanita, karas na ning alas 6 na ning gat panapon, yung pisamban keni, bating ting niya. Teng, 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 tama? Di ba? Hanggang ala ko keni, balo ko yan. Kasi hanggang no ka rin, alas 6, bating ting lareng pisamban katoliko. Alas 6 na ning gat panapon. At deng matuwa kanita, disnan ko po ini, deng matuwa kanita, aw sandala rin karela nga po, yung sinabi, yung sabihan da, apo, munta kayo keni, mula inore nga po kanita king mula, puntalandeya po da. Nano sabihan na nga po, keni mga apo, manalangin tamo. Tama? Disnan niyo po ita? Disnan niyo ita? Ako, disnan ko ita. Alas 6, aw sana kay nga po ko, manalangin kami. Yan yung miracle ko, tindahanan ko ito, manalangin. Ngini, makanyan. Karas na ding alas 6, bating-tingin pa yung kampana. Teng, teng, teng. Nga dare nga po, apo, kini kayo, munta kayo, bilis. Bilisan nyo, buklat yung TV, Darna. Batang Quiapo. Yan ang milyaring ini. Ore, tare nga po yung Batang Quiapo lang. Naning may wala. Ini oh. Iyan. Biyasa na rin anak. Pero kapatid, kaya sapat in kabiyasnan. Kailangan tayo ni. Amen. Amen po ba? When a person doesn't pray, he can't get any counsel from God. Pangalawa, ang sabi po sa aklat ni Job, chapter 21, verse 17, ilaw ba ng masamay makailan ng pinatay? Sila ba'y dumanas kahit bahagyang kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila'y ipinataw. Alam niyo po, pangalawang nangyayari mga kapatid, kapag hindi po nananalangin ng tao, he cannot receive any light from God. He cannot receive any light from God. Basahin niyo po yung English. Sige na, pakibalik mo saglit. Ang sabi doon sa English, how many times is the lamp of the sinful put out? Ang tao daw na hindi nananalangin mga kapatid, yung liwanag na nasa kanya ay mamamatay. Yung liwanag na nasa kanya mamamatay. Alam niyo po, ang Diyos ay liwanag. Wala tayong sariling liwanag. Sa Kanya lang tayo kumukuha ng liwanag. Kaya sa sandali kapatid, tayo po ay lumalayo sa Diyos. Namamatay yung liwanag na nasa atin. Kaya ang tanong, anong liwanag pa meron tayo kapag lumayo tayo sa Panginoon? Wala na po. Wala na. Because a person who doesn't pray cannot receive any light from God. Wala siyang makukuhang liwanag mula sa Diyos. At kapag ang tao, mga kapatid, ay lumayo sa liwanag, unti-unti po siyang binabalot ng kadiliman. At sa kadilimang yan, mga kapatid, yan po yung gustong-gustong panahanan ng mga masasamang espiritu. Laway nyo rin baling alang tao.
Laway nyo rin baling madalumdum. Karela manok nangan, deng multo. Karela manok nangan, deng marokay espiritu. Kaya kapag walang liwanag sa atin, mga kapatid, yan ang pwedeng mangyari sa atin. That once we created an atmosphere of darkness, we invite demons to enter. Because demons move only in darkness and not in light. Demons move only in darkness and not in light. Isa po sa tinitingnang anggulo ngayon ng mga investigador, doon po sa nangyayaring pamamaril, doon po sa Tacloban, mga high school students, ay yun pong kanilang nilalaro. No po, kasalukuyan nila itong iniimbestigahan. Detang karelang Alben, detang karelang pamyalungan keng cellphone. Kaya may nakita ako, kahapon lang, no po, may mga larong ibaban na sa Pilipinas. Sapagkat nakikita nila, mga kapatid, na itong mga larong ito ang nagtutulak sa mga bata para gawin po nila yung mga hindi nila dapat gawin na masasama. At yun yung sinasabi ng ating pinag-aaralan, that when prayer goes out, the light goes out. And when the light goes out, demons in. Kapag walang liwanag, tiyak, papasukan ng demonyo, ng masasamang espiritu, ang mga lugar na walang liwanag. Kaya, mga kapatid, ito yung tanong sa atin eh. Hahayaan pa ba natin na magkaroon ng puwang ang mga masasamang espiritu sa ating tahanan, gayong isang pagluhod lang ang katapat upang maglaho ang mga demonyong yan sa ating tahanan? Paborenta pa mo na datang lareng dakala diablo, dakala maroka espiritu, karing baleta mo, samantalang magagawa naman natin yung tayo po ay lumuhod at manalangin sa Diyos. Sabi nga doon, prayer clears the air from demonic activities. A person who doesn't pray cannot receive any light from God. Kapatid, kailangan natin ang liwanag. Kailangan ng bawat tahanan ang liwanag. Kailangan natin ang liwanag ng Diyos. At panghuli, a person who doesn't pray can get no protection from God. A person who doesn't pray can get no protection from God. Verse 20, ang sabi po dito, sa gayoy mararanasan nila ang kahirapang sasapitin. Sa parusa ng makapangyarihang Diyos, sila ang pagdanasin. Ang sabi ng talata, let his own eyes see his decay, and let him drink of the wrath of the Almighty God. Sinasabi po sa talatang ito, mga kapatid, na daranasin ng mga taong hindi na nalalangin ang galit ng Diyos. At wala silang proteksyon na makukuha mula sa Panginoon. Hindi ko po alam, sapagkat una, hindi pa naman ako nakarating sa Venezuela. Di na pong miras kaya kayo Venezuela? Hala pa. Karuhatan Valenzuela. Ha? Miras tanan eh. Pero kataking Venezuela, ali pa.
Hindi ko alam kung anong klaseng tao yung mga naroon. No po. Pero grabe yung nangyaring lindol sa kanila. Magkasunod na lindol. Parehong 7 point something magnitude. Di natin pwedeng hatulan. Pero ang sinasabi ng ating aralin, mga kapatid, kung walang pananalangin, sinong aasahan ng tao na magpoprotekta ng kanyang buhay? Kung walang panalangin, sinong aasahan ng tao na poprotekta ng kanyang pamilya, ng kanyang naipundar? Wala po. Dahil tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng proteksyon sa tao laban sa gawa ng kadiliman. Kaya mga kapatid, mapalad tayo. Napakapalad natin sapagkat may pagkakataon pa tayong maging malapit sa Panginoon. May pagkakataon pa tayo na sa panahon na matiwasay ang buhay, pwede pa nating hilingin ang biyaya ng Panginoon. Huwag na po nating hintayin na dumating pa yung distraction sa buhay natin na kung saan nagugulo na yung ating pamilya, problema dito, problema doon, araw-araw na lang kapatid para tayong nasa kumunoy dahil hindi natin alam kung makakaahon pa ba tayo sa mga problemang darating at meron tayo ngayon. At alam niyo po, isa sa pinakamasakit na marinig natin, lalong-lalo na tayong mga magulang, ay yung bigla kang tatanungin ng iyong anak at tatanong niya sa iyo, ay, Nay, bakit nangyayari ito sa atin ngayon? Bakit nararanasan natin ang mga ganitong sakuna, trahedya sa ating buhay? Yan po yung pinakamasakit. At doon mo maaalala, mga kapatid, na mayroong isa palang bagay na mahalaga sa iyong buhay, ang iyong ipinagwalang bahala at walang iba kundi ang pananalangin. 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 Pananalangin na merong kang pagkakataon pero hindi mo ginawa. Pananalangin na napakadaling gawin pero hindi mo ginawa. Alam nating lahat, mga kapatid, kung gaano po kahalaga ang panalangin. Ang sabi nga ni E.M. Bound, isa pong manunulat na sumulat ng napakaraming aklat patungkol sa panalangin. Ang sabi niya, God shapes the world through prayer. The more prayer in the world, the better the world will be. The stronger it will be against the forces of evil. Pero sinabi niya rin, the little estimate we put on prayer is evidence from the little time we give to it. Ano po ang sabi niya? Kapag daw po mababaw o maliit yung pagtingin natin sa pananalangin, tiyak kakaunti lamang yung oras na ilalaan natin. Pota nga ng malatiya mo, yung paglalawi mo king panalangin, sigurado nga na ditak mong panahon ng ibihim. Ito yung sasabihan ng E.M. Bounds. Pero alam natin, napakahalaga po ng panalangin. Napakahalaga ng panalangin. Sapagkat when a person doesn't pray, he can get any counsel from the Lord. When a person doesn't pray, he cannot receive any light from God. And a person who doesn't pray can get no protection from the Lord. Bali po reng monghe, deng monks. Ila po reng metong kareng taong mapanalangin. Pero yung matalangin la po kang Buddha. Bali po tang lungob laking karelang templo, basta't kalubda kanya-kanya no pong manalangin. Anong akit mo kareng picture, ela siping-siping at alang bipagkwento.
Mantun la pong lugar, nung no ka rin tahimik, po, hanggang no ka rin, ketang karelang templo, at manalangin nala. Alang tatalakad karela, hanggang era po panamdaman na migsalita karelay Buddha. Ela talakad, ela maglakad-lakad, edo lapit ang karelang natili lang manalangin. Hanggang eya magsalitay Buddha, ela tatalakad. Pero po ang penamdamanan ng metong magsalita niya po kay Buddha, talakad niya at kay bat muli niya. Pero retang era pa panamdaman na ibuda magsalita niya karela, manatili la po. Nya balo yung reng monghe, niya po, magistay la ketang karelang templo, neng misan meto ngayaldo. Neng misan adwang aldo o mas may git pa. Nya deng pong monks, oras o kaya aldo yung pisasabihan, potang manalangin la kang Buddha. Ganyan po kahalaga sa kanila yung pananalangin. Mga kapatid, sana ganun din tayo. Maging challenge sa atin ang manalangin. Buhayin natin yung ating family life. Buhayin natin yung ating family devotion. Lalong-lalo na po, ngayong nakakaranas ang mundo sa iba't ibang mga sakuna. Eta napapaboren, na po ang datang iya, karinta mo manalangin. Nga nanitang metong aabasa ko, pray for your circle. Naning circle, family, friends, church. Because when Satan can touch you, he'll test everything around you. He'll test everything around you. Hinatana paninahin kapatid, masubok tapa. Let's ask the protection of God. Pwede tampong talakad. At puriyan tayo ang Diyos kasi God is so good. God is so good. Napakabuti po ng Panginoon. Anong meron tayo para hindi natin maranasan yung mga nararanasan ng mga nasa Japan, ng mga nasa Venezuela, dito sa Bolinao? Anong meron tayo? Special ba tayo sa Lord? Ako po, hindi ako naniniwalang special tayo sa Lord. At sila, hindi sila special. Lahat sa atin mahal ng Panginoon. At salamat sapagkat may pagkakataon tayo upang kung ano man ang nangyari sa kanila. Ang sabi ng 1 Corinthians, ito'y babala. Ang nangyari sa kanila, ito'y babala sa mga inabot ng panahon upang maturuan tayo. Church, let us worship the Lord. Let us sing sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kapayapaan namumula sa'yo. Kaligayaan nakamit sa piling mo.
Siya pa ang mula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang pamanday sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang pamantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Sa piling mo. Sa sandaling ito, mga kapatid, ating ilaan sa Panginoon ang oras ng pananalangin, oras ng paglapit sa Kanya. Isang napakalaking pribilehiyo ang ipinagkakaloob niya sa atin ngayon. Na kahit tayo ay nakalimot, sige po, potana mo po yung offering na po, tiyuta mo kay nga pamanalangin. Na kahit tayo nakalimot, mga kapatid, napakabuti pa rin ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 55:6, hanapin si Yahweh samantalang siya iyong makikita. Siya'y tawagin habang malapit pa. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Kasama natin ang Diyos. Nangungusap siya sa atin ngayon. At ito yung panahon na pakinggan natin ang kanyang tinig. Pakinggan natin sapagkat may mga magaganda siyang nais gawin sa ating buhay. Sabi ni David, kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. At kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, ganun siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabokyaw ang ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung siya'y magparusa, di katumbas ng kaaway, di na tayo sinisingil
sa ginagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ito po yung panahon na kung saan muli nating panariwain ang ating kaugnayan sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating hayaang manatili tayo ni ang pamilya natin sa kadiliman. Hayaan natin ng liwanag na meron tayo ngayon na binibigay ng Panginoon. Ito'y lalo pang magningas, lalo pang mag-apoy, at dalhin natin ang apoy na ito sa ating pamilya, sa ating tahanan. Nais ng Diyos na magliwanag ang kanyang simbahan dito sa San Vicente. Nais ng Diyos na magliwanag ang kanyang mga anak, ang mga nananampalataya sa Kanya, sa kanilang kanya-kanyang tahanan, upang ang mga taong walang liwanag sa kanilang buhay, sa pamamagitan ng kanyang mga anak, makakakita sila ng pag-asa. At tayo, mga kapatid, ang gagamitin ng Panginoon upang magdala ng liwanag sa iba. Kaya inanyayakan kita sa sandaling ito, hilingin mo sa Lord, Lord, nais ko manumbalik sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran. Na pag walang bahala ko, naisantabi ko ang pananalangin. Subalit ngayon, Panginoon, nauunawaan ko ang halaga ng panalangin. Hindi lang sa buhay ko, kundi maging sa pamilya ko. Papagliwanagin mo nga po ang ilaw. At patuloy mo kaming bigyan ng payo upang manatili ang proteksyon mo sa aming lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyong mga anak. Hindi po namin kayang sukatin, Lord, kung paano mo kami minamahal. Subalit dama namin, Panginoon, sa bawat araw at maging sa mga salita po ninyo na aming naririnig. Nais mong manatiling mapayapat matiwasay ang aming buhay. At maraming salamat sa patuloy mo pong pag-alaala sa amin. Maraming salamat sa mga salita po ninyo, Lord, na inyo pong inihahasig sa amin. Naway ang dalangin namin, Lord, sa bawat mga salitang ito'y lumambot ang aming mga puso. Malinis kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, upang ang ibubuhos mong pagpapala, ang ibubuhos mong liwanag, ang ibubuhos mong apoy sa amin, Panginoon, ang siyang mananahan po sa aming mga buhay. Upang nang sa gayon, O Diyos, tulad ng sinasabi po ninyo, tatanggapin namin ang mga bunga ng aming pong pakikipag-ugnayan sa inyo, ang aming mga pananalangin, na ang sabi ni David, the Lord hears and deliver the righteous from all their troubles. Lord, marami kaming pagsubok sa buhay. At inaamin namin hindi namin ito kaya. Wala kaming lakas. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tagapagtanggol, Panginoon. At ngayon, hayaan mo po, Lord God, na dumaloy sa aming lahat ang kapangyarihan ng panalangin habang kami po'y sama-samang dumudulog sa iyo, habang amin pong pinapanariwa sa buhay namin, Lord, na nais naming mabuhay muli sa isang buhay na nagtitiwala sa iyo, at sa pamamagitan ito ng amin pong patuloy na pananalangin.
pinapasalamatan ka namin sapagkat nakikita namin kung gaano kakabuti at nais mo pang magpatuloy na kabutihan sa aming lahat. Sapagkat nararanasan namin ang proteksyon na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Kaya dalangin po namin, Lord, ang manatili kami sa ilalim ng inyong kapangyarihan sapagkat diyan lang po kami makakakuha ng proteksyon sa bawat araw ng aming buhay. Patuloy po ninyo kaming samahan, hakain, O Lord God, at hawakan upang ni isa man sa iyong mga anak ay wala pong maligaw, walang malayo sa iyo, kundi ito yung panahon na muli mararanasan mo ang pagbabalik loob ng mga anak mong tumalikod sa iyo. Lord, salamat po sa iyong katapatan. Sa mga kapatid namin na inyo pong pinagaling sa kanilang mga sakit, sa kanilang mga karamdaman. Sila na dumanas ng mga suliranin sa buhay, na bagamat Panginoon, tunay nga po, Lord, na kung wala ka, hindi nila mapagtatagumpayan ito. Subalit, hindi mo hinayaan, Panginoon, na lubos na mahirapan ang inyong mga anak. Kundi, Lord, inabot mo ang iyong kamay sapagkat ipinangako mong hindi mo kami pababayaan. Kaya maraming salamat po sa mga kapatid na nakaranas ng inyong kabutihan sa iba't ibang kaparaanan. At patuloy din naming itinataas sa iyo ang mga kapatid naming may sakit. Katulad po ni kapatid na Popoy Sarmiento. Dalangin namin, Lord, na ang mga sandaling ito ay maging daan upang makapangusap po kayo sa Kanya. At dalangin po namin, Lord God, na makatagpo Kanya sa Kanyang buhay. Upang sa ganon, Panginoon, umasa siya sa iyo. Ikaw ang Kanyang maging tagapagligtas. Ikaw ang Kanyang maging manggagamot. Ikaw ang Kanyang maging buhay. Dalangin namin ang maayos at kagalingan sa buhay po ng taong ito, Panginoon. Ganon din, dalangin namin, Lord, ang aming mga kapatid na sa ilang araw na lang ay babalik na sa Amerika. Ang kapatid na Dante Bautista at Sheila Bautista. Lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa panahon na nandito sila, Panginoon, ay nakapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakapiling nila ang kanilang mga kapananampalataya. Nakapiling nila, Panginoon, ang mga taong minsan ay naging mabuti sa kanila. Salamat po. At amin pong panalangin ay lubos nilang maranasan pa ang inyong mga gagawin pang magagandang bagay sa kanilang buhay, lalo na sa pagbabalik po nila sa Amerika. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kaligtasan, proteksyon mula sa kanilang paglisan hanggang makarating sila ng ligtas. At alisin mo ang alalahanin sa kanilang buhay sapagkat ang Diyos na mag-iingat sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay na nandirito sa Pilipinas ay siya ring Diyos na mag-iingat sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, salamat din po sa mataayos at napakagandang panahon na binibigay mo sa amin sa bawat ulan na amin pong nararanasan. Patuloy naming dalangin ng iyong proteksyon, lalong-lalo na sa mga kapatid naming nangangailangan ng tubig. Dalangin namin, O Lord, na maranasan nilang lubos ang pagpapala upang sa ganon magamit ito sa kanilang paghahanap buhay. Dalangin din namin ang mga taong dumadanas po ngayon, Panginoon, bunga ng mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Panginoon, Ikaw ang lubos na nakababatid kung bakit nila nararanasan ang mga ganitong sakuna. Hindi dahil sa sila'y masasama, kundi Lord, naniniwala kaming mahal mo pa rin sila. Kaya po ang aming panalangin, Panginoon,
Dalangin ko, O Lord God, ang iyong awat biyaya ay manatili po sa kanila. At kami, Panginoon, maging ang ibang panig ng mundo na nakakasaksi ng mga ganitong pangyayari. Akayin mo kaming manumbalik at maging tapat sa iyo. Sapagkat hindi namin alam kung ano po ang mga mangyayari pa sa mga susunod na panahon. Subalit isa lang ang tiyak, Panginoon, kapag kasama ka namin, tiyak ang aming kaligtasan. Tiyak na ililigtas mo kami, gaya ng karanasan at deklarasyon ni Haring David. Patuloy nga po ninyong pagpalain ang lahat ng nandito sa harapan, Panginoon, na mayroon pong idinudulog sa inyo. May inilalapit, may ipinagpapasalamat. At sila na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Purihin po kayo sa kanilang buhay at dalangin namin na ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng makabuluhang buhay. Buhay na kalugod-lugod, buhay na kaaya-aya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sige po, gawin po natin yung ating pagkakaloob, mga kapatid, bago yung closing prayer po natin. Diyos, tunay po, ikay karapat dapat apasalamatan. Uling kapilan man,
emo kami pepagkulangan. Nane, Lord, higit pa king kaya kaming kailangan, ikan kaya kang pagkaloob. Inya, dakal kami agagamit, para king sarili mi, para king pamilya mi, para king pamanyaw, karing aliwa. At makanyan mo naman, king pamanayin, king kaya kang iglesia. Anya, mipurikat, mi parangalan, karing kaya kang anak. Biglat dala, ring karelang bulsa, din karelang wallet, din karelang gamat, o Diyos. At salamat po, uling balumi, ing makabuklat agamat, o Lord, ilang tanggap akanwanan ay kaya kang ipagkaloob mo naman karela. Nya, mipuri ka at mipasalamatan karening ayin rete. King lagyo ng Jesus. Amen. At ngayon tanggapan tayong bendisyon ng ipa, ng anak at ng banalay espiritu, yang mantabe kay katamo ngini ang gana king kapilan paman. Amen. 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 Mayapayabak po kay katamungan. Sige po, palakpakan tayo ang masiganing Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At pakiramdaman tala po, din kay katamong announcement. Ayan po. So, postpone niya po yan. Postpone. Hala pang orientation ngayon eh. Huling ating pang dapat isadya. Okay. Keng Sunday, atin lang retreat. Din kaya katampong church council at magmulay ni king oras after na ning Sunday school. Ikayong miyembro na po ning council, pagsadyan tayo ning Sunday init, uling tuloy-tuloy tamo. Pali ang gata ng bengi kanita. Kining kaya katamong daptan a retreat. And then, keng August, celebrate tayo po ing Recognition Sunday. At deni, ing kabalwan ko, retang anak tamo, apo, ameni ko ang awards or may graduate. Po, pakibiyahin na lamo po, rin karelang lagyo. Pero nung biyasa kayo, iscan niya itang Google form. Ay tsuketang left side, at pila pa niya mo po, diretso na karening kaya katamong Tagalikom. So, pakikwanan po, nabayo yung mayari in July, misubmit langan po uling ating pamagsadyang gagawan, bangkanita, ining recognition Sunday tamo nga iti, detang hanggang talagang mi-graduate at mi parangalan, ela po makaligwan. So, ating tamo pong deadline ken. Okay? Oren po rin kaya katamong worship stewards for the month of July. And then, prayer leader, yan, July na, next week. Po, communion tana keng next Sunday. Ren, then kaya katang prayer leader. And then, kaya katang operatory stewards, magmulang July hanggang September. Communion steward, July to September. Yan. O ren po. O yan po, yung kakatamong financial report as of June 21, last Sunday. Pipuriya ing Diyos, karing kayang tatagkilan, bangkanita, yung pamangailangan na po ng iglesia, biyatyo at makanyan mo na, makasuyo tamo karing aliwa. Okay, so pasalamatan tala retang hanggang keng Gcash, padalala po. Yari nga kapatid tamo nga tsuking aliwang lugar. Praise God. Happy birthday, kareng makatuki. Ngayon June 28, happy birthday kang Nestor Calma, Sandra Serafica. June 29, kang Lisel Dison. June 30, kang Jetro Evin Beltran, Hasmin Malyari, Atara Janel Maniago. July 1, happy birthday, Giancarlo Calma.
July 2, JB Corospet, Tricia Ibet Aison, happy birthday. Keng July 3, Prince CJ Santa Rita. At keng July 4, Harvey Daniel Malyari, John Errol Cinco, at Josie Malyari. Okay, sige po, pagkatatala rin kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Happy birthday po kay kayo kapatid. At mo pong bisita ngayon eh. Ala, okay. Sige po, kataw-tawlian na mong announcement bayin kay katang Sunday School. Ikayo pong mumukyat kening sayday ni kapatid. Atin pong tarpulin kay atang lalam. Itang kule blue. Ikit yun po ita. Ikit yun po. Yan. Nino po rin may nakit, pakitas po rin gamat. So, ikit yun Opo, kasi bala pong manakit kanita, susulat dala ring lagyuda. Po, istong linawe, sulat yung lagyuyo. Masanting niya po, sulat yung lagyuyo. Kasi ita po yung kaya katamong Nehemiah, Project Nehemiah 120. Po, balutala retang project na ng church tamo, may present last Sunday at official po anyang Sunday magmulane. Nya kabanad, ini po challenge siya kay katamo, kay katamo kay ni na detang burina ning Dios malyari king church tamo. Po, paggamit tamo kaya, sumuyo tamo kaya. Amen. Amen po. Sige po. So ngayon kuldas kayo ngayon po lumawin ako na naman. Naning gawan nyo? Sumulat. Iyan mo lalawin. Sumulat. Amen. Salamat po. Sige po, kapatid.